the reason why your stomach health is very important is because yung stomach mo does the digestion. All the food na kinakain natin ngayon na puno ng chemicals, and of course, people are also dependent on medicines. Ang nangyayari, pinapatay ng chemicals yung good bacteria sa tiyan. Ate, nag-uusap lang tayo off-air, no? Wala tayong pinag-uusapan tungkol sa plant-based pharmaceutical. Ito, first time ko to narinig sa'yo to eh. So, pakipaliwanag nga kung paano to. Kasi yung start tayo sa mga synthetic. So yung mga synthetic kasi they're based on chemicals, ganyan, no? But the plant-based ones, we derive them from plant products like roots, leaves, fruit. But one thing that we need to know is that even the synthetic products are actually from the molecular formula of these active ingredients in plants. Ano ba yung mga regulatory requirements ang kailangan ma-comply para mailabas sa merkado ang plant-based pharmaceuticals? Mama? Yeah, of course, the first and foremost is the FDA LTO. Yun. Para may license to operate ka. Ayun, magandang gabi mga partners! Welcome po kayo dito sa Business Natin To. Welcome na welcome kayo dito. Magandang gabi po sa inyong lahat, mas lalo sa mga nakikinig at nanonood po sa Facebook Live at sa YouTube. Ayun, magandang gabi po. At syempre ngayong gabi, wala si kasamang Chris, no? So kasama ko pa din si partner Manuel. Magandang gabi, partner! Good evening, ka-partner Randy. Good evening sa ating mga taga-subaybay na sa radyo, sa Facebook, sa YouTube. Magandang gabi po sa inyong lahat at isang episode na kapanapanabik at matututo naman tayo kung paano magnegosyo at mga paraan. Ano ba ang pwedeng maging laman ng ating mga negosyo? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. At magandang gabi ka-partner Randy. At ka-partner Quest, ingat ka-partner Quest sa yung mahalagang biyahe. Take good care po. Partner Chris, ingat po sa biyahe. I think Papa Manila pa lang siya, kaya hindi siya nakasama sa atin ngayon. Yes, huwag nyo na pong alalahanin ang pasalubong. Sana na po sa mga birthday na lang po namin. Oo nga. Isang ano lang yan. Isang supot lang yan. Oo, natawa. Hanggang galing na probinsya, alam ko may mga ano yan. Di ba, Sir Randy, may mga special na ano yan. Mga pagkain. Next time na po. Mga supot-supot. Yeah, Anyway, partner, no? Actually, kanina, partner, at kahapon, ang lakas ng ulan, no? Diyan sa area mo ba, okay bang ang weather? Sir, ka-partner Randy, pag morning hanggang hapon, okay, mainit, masarap ang magbiyahe. Pero pag hapon hanggang gabi, malakas ang ulan eh. Parang kakaiba ang panahon talaga ngayon. Kaya siguro marami nagkakasakit. Kasi mainit sa umaga, pag hapon umuulan. Correct ka dyan, partner. At hindi lang ulan, malakas na ulan katulad kahapon. Biglang bumaha sa mga ano natin, sa mga kalsada natin kahapon. Parang yung sound effects natin. Kasi makikita ko, sabi ko sa part ng Quezon City, madilim yung langit eh. Tapos dito sa Rizal, okay. Pero after that, nung nakaalis ako, may pinuntang kaming lugar, lakas ng ulan. Hanggang nakita ko marami kasi dito sa Rizal, Partner Randy, may mga flash floods yan eh. Yung mga bato-bato galing sa mga bundok, pupunta sa kalsada. Sabi ko, lakas talaga ng ulan kasi maraming mga parang bato sa kalsada. Correct ka dyan, partner. Kahapon, binaha ako nung pauwi ako kahapon around 4 to 5 p.m. Baha na. Medyo gutter deep na yung baha dito sa bandang Quezon City. So, mga partner, ingat po kayo. Hindi natin alam. Kung kailangan mag-vitamins po tayo, mag-vitamins po tayo. So, actually, sinasideway ko na yung partner, no? Kasi ang pag-uusapan natin, yung mga plant-based na natin, pharmaceuticals. Aba, magandang pag-usapan niyang ka-partner Randy. At ako din interesado na maintindihan natin yan. Kasi, lumaki din ako na naririnig ko sa tatay ko, sa nanay ko, sa lola ko,
na ito uminom ka ng ganito, yun lang ano nga yung dahon ng ang tawag doon, yung makikita natin yung pansit-pansitan, yan nagagamit natin yan. Na tinuturo ng mga lola natin, mga lolo, at nakakatulong talaga. Hindi ka bibili ng mga gamot na minsan nakakasama ng kidney, Kapartner Randy. Correct ka dyan, partner, no? Actually, partner ako, may tawag dito, may maintenance ako para sa heart ko. But itong pag-uusapan natin kasi, ito iginagamit ko na for how many years already. So nakakatulong sa sa heart ko, sa sa tiyan ko, sa mga small intestine. Ayan, medyo ko sa akin yan, nakakagamot. Hindi ko alam kung bakit, but alam kong nagagamot ako. Ewan ko sa inyo kung iinom kayo, depende sa inyo yan. Yes. Siguro talagang hiyang din kayo Kapartner Randy dyan sa inyong tinitake na mga herbal medicine. Correct ka dyan, partner. Actually, partner, yan yung isa sa mga actually, bumalik lang uli ako ngayong taon, but previously, siya yung nagpapayat sa akin ng gusto din. Oh, wow! Kaya, pwede ata ako niyan. Kaya ngayon, bumalik na ako ngayon kasi nakausap ko yung guest natin uli. Kaya pala effective pala. Kaya abangan mamaya ang interview natin sa kanya Kapartner Randy para sa mga gusto magpapayat. Correct ka dyan, partner. Ako, 2 kilos agad ako. Nawawala sa akin ngayong linggo. Ewan ko lang. Congratulations. Sana ako din. Sana all. Yan ang sana all. Anyway, mga partner, no? Kung may tanong kayo o suggestion o concern, mas lalo ngayon sa maganda yung natin, topic natin ngayong gabi. Pwede kayo tumawag or mag-text sa atin, ha? Ito yung number, 0997-824-9408. Ulitin ko lang, ha? 0997-824-9408. At pwede rin mag-message sa ating Facebook page. Yan po ay sa business natin to on air. At manoorin namin live stream po namin ito sa UNTV Radyo La Verdad at sa Facebook natin page na ginagamit ang business natin to on air. At live din po kami sa YouTube. Puntahan lamang ang UNTV News and Rescue. At sa radyo, yan ay 1350 sa AM band. Kapartner Randy. Anyway, partner, no? Sige, ikaw na. Go na, ikaw na yan. Look, ituloy na natin naman. Of course, ang isa sa mga inabaw natin ang Biz News. Biz News. Ating Biz News ngayong gabi, kasangbahay pagbabayad sa mga convenience store. Aba, mas magiging mabilis dahil sa iluulunsad na contactless payments. Yan ang ulat ng ating kasamang si Cecil Alabata Cruz. Nakikipag-partner ang global payments firm na Visa para palawakin ang tap-to-tap pay at Google Pay transactions sa buong bansa. Ayon kay Visa Country Manager Jeffrey Navarro, naka-pilot mode na ang sistema sa 145 branches at target nilang ma-roll out ito sa mas maraming tindahan bago matapos ang taon. Sinabi ni Navarro na ang unti-unting deployment ay tumutulong matukoy ang gaps gaya ng cashier awareness habang tumataas din ang paggamit ng consumers sa tap payments. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Yan, maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Ay, partner, nakakatuwa naman kasi unti-unting nawawala na yung cash to cash payment, 'di ba? But nakakamiss yung cash to cash kapag wala na tayong cash. Oo nga, no? Pag wala ka ng cash, nakakamiss talaga yun. Meron kaya lang diba, nung Kapartner Randy minsan, meron mga, di ba, cashless na, no? Gagamit sila ng mga e-wallets. Ang nagiging problema naman doon, may bumili daw sa isang convenience store, bumili siya yung hotdog. Yung may number na 7, tapos may sinusundan ng 11, bumili ng hotdog doon, saka sandwich. Kinagat niya na ngayon. Nakapila na siya sa cashier kasi gutom na siya. Nung magbabayad na siya, Kapartner Randy, aba, nag-error ngayon. Hindi na wala na siyang cash. Kaya ngayon, natagalan siya sa cashier kasi kinagatan niya na po ang sandwich na hotdog. Yan ang problema. Kaya dapat siguro, kung may cash pa naman dala, kahit mga dyan, may mga barya-barya ka, at least man lang meron ka sa bulsa.
Correct ka dyan, partner. Kaya nga nakakamiss ang cash kapag wala ng Kapag wala ka nag-cash. Yan lang. Pero maganda itong ginagawa, no? Even yung yung QRPH, libre pala yun. Libre siya sa mga iba-ibang e-wallets at mga online banks. Yung QRPH kasi sa central bank pala talaga yun. Yan ay ginawa nila para libre na magamit ng mga kababayan natin. Actually, partner, nagagamit ko yan. Lagi ang mga QR code, yung Yeah. online payment, gamit na gamit ko yan. But syempre, actually, partner, no, yung cash ko kasi dito ay dito sa sa bulsa ko, actually wala na akong cash. Cellphone lang at card ang gahawak ko lagi. Oo. Kaya nga pa may minsan na humihingi or nangungutang, sige, sa ano na lang, sa e-wallet mo na lang. Yan. Correct. Kasi wala akong dalang cash. Mas lalo kapag yung mga marami nang namamalimos ngayon dahil nga Pasko, di ba? Padating ng Pasko, ay sorry, wala akong cash. Kapag wala kang QR code, sorry. Like, gawa ka muna. Tapos ready pala, meron siyang QR code. Ito po, QR code. Nag-generate na po ako. Kaya, sendan mo na. Oo nga. Anyway, partner, no? Sa mga partner naman natin na naghahanap ng negosyong may future, nako, maganda to. Eco-friendly at may malaking market. Naku, huwag kayong aalis. Tutok lang dahil sa ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng programang Kasangga nyo sa negosyo ang Business Natin To. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ikasyam na taong pagbibigay parangal ng Epic Awards ng Philippine Academy of Medical Specialists, tumanggap ng pagkilala ang kauna-unahang radio mobile booth sa bansa ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kaya nagpapasalamat kami sa Epic Awards sa pagkilalang ito sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Asahan po ninyo mga kasangbahay na tuloy-tuloy ang public service na aming gagawin dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. To God be the glory! Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Ang sama-samang pagkain ng isang mag-anak sa hapagkainan ay nakakapagpatatag ng samahan ng pamilya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kayo'y makapag-usap-usap at magkaroon ng panahon para sa isa't isa. Kahit na tayo ay abala sa iba't ibang gawain sa buhay, maghanap pa rin ng panahon upang makasama ang bawat mahal sa buhay. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
po ang programang Business Natin To. Ayun, sa mga kapartner natin nakikinig po sa radyo, maaari po kayo mag-text or magtanong o question o reaction tungkol sa ating topic ngayong gabi. Ito pa yung mobile number namin, 0997-824-9408. Partner O kaya naman, yes, Kapartner Randy, o kaya naman mag-message sa ating Facebook page. Yan po ay Business Natin To on Air. At live po kami dyan. Maaari kayo mag-comment sa aming comment section habang kami po ay live on air. Baka si Chris ang sasagot dyan. Kasi wala siya. Siya busy kahit nagda-drive. Titigil mo na para sumagot. Si Kapartner Chris. Oo, alam ko nanonood siya ngayon eh. Oo, Hello, partner. Chris. Magandang gabi, Kapartner Chris. Ingat sa pagda-drive. Hello po! Partner Manuel, may tanong ako sa'yo. Opo. Naniniwala ka ba sa bisa ng herbal medicine? Ay, syempre naman, Kapartner Randy. Kasi kahit nung unang panahon, hindi pa uso yung mga synthetic at nagamot na yan. Lalo na sa probinsya. Ako, laki ng probinsya talaga. Kaya sabi ko kanina, narinig ko sa lola ko, sa lolo ko, sa parents ko na okay din yan kasi papakuluan mo yung isang klase ng dahon. Kaysa gamot ang i-take mo na wala yung sipon ko at ubo ko eh. Kaya effective talaga mga herbal medicines, Kapartner Randy. Tama ka dyan, partner Manuel, no? Actually, ako, partner, katulad kanina, pinag-uusapan na natin. Ito, medyo nakatulong po sa akin, sa heart ko. Ito, heart na. Wow. Oo. Pinaghalo ko na yung synthetic plus herbal. Diba? At kapag ganun, Kapartner Randy, kailangan ipaalam pa rin sa doktor mo? Or may mga doktor na at pagkakaalam ko kasi may mga doktor talaga na kumukontra din dito pero hindi lahat eh. Actually, na-share ko na sa kanya. At ba't kung sabi niya sa akin, kung okay naman sa'yo, okay lang naman. Yes, okay. At sabi nga Kapartner Randy, agree ako sa sinasabi mo, yung mga halaman na matagal nating kilala ngayon ay nagiging basihan ng mga makabagong gamot at wellness products. Kaya naman, ang daming bagong business opportunities na unti-unting umuusbo ngayon sa market, Kapartner Randy. Harapan natin yun. Online, marami tayo nakikita. Tama ka dyan, partner. Actually, nung pandemic, usok-uso yan, di ba? Oo, kasi nga, mahal talaga yung natatakot tayo, babili tayo ng anti-COVID. Pero may mga ibang sakit na pwede naman mapagaling ng herbal. Tama ka dyan, partner. Kaya sa mga partner natin dyan na nag-iisip kung anong business ba na pwede natin pasukin ngayong this coming 2026, no? Na eco-friendly, future-ready. Nako, maganda to, future-ready. At may malaking market. Eto, malaking market talaga. Tinulungan ko dati na mukhang malaking kinita siya. Malaking kinita yung 2024. Nako, baka ito na ang negosyong hinahanap ninyo. Kaya naman, tara na! Silipin natin kung bakit ang mga halamang gamot ang bagong bida sa industry ng kalusugan para sa ating segment na Business on Demand. Business on Demand. Sa puso ng kalikasan, nagmumula ang lunas mula sa dahon, ugat at bulaklak ay nabubuo ang mga gamot na kayang tumugon sa iba't ibang karamdaman. Ito ang mundo ng plant-based pharmaceutical. At habang tumataas ang demand para sa mga mas ligtas na natural at sustainable na healthcare solution, nagiging sentro ng obserbasyon ang plant-based pharmaceutical. Partner Manuel. Yes, Kapartner Randy. Kaya naman alamin natin mga kasangbahay at kapartners kung paano ang mga halaman ay maaaring maging susi sa susunod na henerasyon ng mga produktong pangkalusugan at kung paano ito maaaring gawing negosyo. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakausap natin ngayong gabi via Zoom. Kasama natin ang formulator, restaurateur, registered pharmacist, registered teacher biology major,
and certified naturopathic practitioner. Wow! And founder po siya ng Pure Hearts Tarlac. Walang iba, ladies and gentlemen, Miss Maria Lourdes Reyes Murray, RPHQ, LPT Bio, CMT. Ma'am Lourdes, magandang gabi po. Magandang gabi. Welcome po, Miss Malu. Ayun, welcome to our business sa ating program, Business Natin to. Ayun, partner. Gandang gabi po. Ayun, kamusta po? Kamusta dyan sa Tarlac? Masaya naman dito sa Tarlac. Yeah, everything is good. Maayos naman ang business at of course, innovation talaga ang kailangan sa business. So, we're moving forward. That's good, no? Kung maganda ang business natin. Siyempre, kapag maganda business, ang ganda ng hindi mo ngayong gabi, di ba? Alright! Anyway, Kailangan palaging maganda ang ngiti. tama. Anyway, sige po, punta na tayo sa sa unang question natin ngayong gabi, Miss Malu. Can you enlighten us kung anong ba ang plant-based pharmaceutical? Actually, Sis Manu, no? Yung dati nag-uusap lang tayo off-air, no? Yung wala tayong pinag-uusapan tungkol sa plant-based pharmaceutical. Ito, first time ko to narinig sa iyo to eh. So, pakipaliwanag nga kung paano to. Kasi yung mga start tayo sa mga synthetic. So yung mga synthetic kasi they're based on chemicals, ganyan, no? But the plant-based ones, we derive them from plant products like roots, leaves, fruit, yan, bark, kasama yan, no? But one thing that we need to know is that yung mga, even the synthetic products are actually from the molecular formula of these active ingredients in plants. Yeah, so it's, kung sa lab, they just imitate that molecular formula or structural formula nung active ingredient that will create an effect. Miss Malu, ito ba itong pinaghalo-halo bang itong mga halaman? Parang sinaunang mga formulation? Parang ganun ba? Yung sa akin ba or Itong itong plant-based pharmaceutical na sinasabi mo. Siyempre, hindi na makukuha sa isang lang yan sa iba isang kasi plant. iba-iba ang style ng mga herbalist or naturopaths, no? I just saw like a friend of mine, she bought yung capsule, tapos may mga ingredients siya for the brain, ganon. And parang pinagsama-sama lang siyang herbs na dry sa loob ng capsule. Kasi pinabukas ko sa kanya. Okay. Kasi hindi rin nadi-dissolve sa water. So I'm thinking it's just dried leaves and then put together into capsule. Tapos yung sa akin naman kasi is liquid, diba? So I combine different herbs that will work for specific health conditions, ganyan. And then yung iba naman, they extract the active ingredient. Doon sa, for example, doon sa bawang, ganyan. So, in-extract nila yung allicin, ganon. Tapos, they will use that as the medication. For example, sa pagpigil ng mga blood clot, pagtunaw ng blood clot, ganun. So, yun lang ang in-extract nila. But other naturopaths, they use different herbs that have synergistic effect. When you say synergistic effect, they help each other to make a stronger effect. And then, ito yung sa akin. I put together ingredients that have synergism towards each other. So parang nagmo-multiply yung effect niya. Hindi pala parang. Nagmo-multiply talaga yung effect. And then kasi, napag-aralan din namin sa naturopathy na
for example, sa mga drugs, no? Itong mga binibili sa butika. Ini-extract kasi yung main ingredient na that will cause the treatment or that will induce treatment of certain diseases. Pero yung sinasabi na kasi yung buong plant, for example, meron siyang ibang ingredient din. But if you extract that certain ingredient, yun lang ang tutulong sa'yo. Pero yung ibang ingredient dun sa plant na yon, they are helping with the side effects. So kung yun lang ang kinuha mo, wala kang pantulong dun sa side effects. It's the same as yung pinakikinggan kong doktor, medical doctor and naturopath as well. Actually marami sila, no? And they said, for example, sa cancer, there's no one way of treating cancer. So, mas maganda kung pag-combine yung chemotherapy. Kung nag-decide siya mag-chemotherapy, there should be something that's going to take away the side effect of chemotherapy, and that's the natural products. That's the plant-based pharmaceuticals, no? Yun. Kasi, we know that when you go through chemotherapy, nasusuka ka, and then di ka makakain, nahihilo ka, hindi ka makatulog, mga ganon. So, you need something that will counter that. Kasi kapag may cancer ka, you need to enhance your immune system. And that's the magic of the, that's the effect of the natural medicines. Yun. So, yung sa question mo, nasagot ko ba? Yes. Yeah, so... Partner Manuel. Partner Randy, itatanong bago din sa isang pantanong, curious po ako, paano ninyo na extract yung kailangang main ingredient na mag-treat ng karamdaman? Ano pong ginagamit? Actually, sa laboratory na yon, okay. they go through different process, and I'm not doing that. Okay. For now, I'm not doing that. I really like what I'm doing. The synergistic effect of the products that I make are really working for people, and I want to maintain that natural process. Alright. Ngayon, ka-partner Randy, itatanong ko naman yung tungkol sa Equilibrium Probiotics. Paano ba to nakakatulong sa atin? Ma'am Lourdes. First, yung sinasabi ni Bro Randy kanina nung nag-uusap tayo, no? Yung stomach health. Your stomach health is very important. Or your gut health. Your gut starts from the mouth until the anus, hanggang lumabas yung iyong mga kinain, ganon. But the reason why your stomach health is very important is because yung stomach mo does the digestion. And then that's where you have the good bacteria and then the bad bacteria. But because of all the food na kinakain natin ngayon na puno ng chemicals, and of course, people are also dependent on medicines, ang nangyayari, pinapatay ng chemicals yung good bacteria sa tiyan. So, mangyayari, pag napuno ka ng bad bacteria dyan, then there will be no proper digestion. Tapos, wala kang immune system. Bababa ang immune system mo, then magkakasakit ka. And if you're not digesting properly, then you will not be absorbing or distributing nutrients. And then, they won't be absorbed into the cells. Tapos, hindi ka rin madi-detox. Kaya, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo when you have a bad stomach health. So, yun yung unang, yung una kong reason for, or the good effects of the probiotics, no? And isa pa, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung kasing good and bad bacteria, maglalaban yan. Kapag halimbawa, wala kang good bacteria, no? And then, sinalpakan mo ng probiotics. So, maglalaban yan. Then, babalik na yung paglaban ng katawan mo sa mga sakit-sakit. Actually, marami akong mga testimonials na nagsasabi sila na parang my body is at war kasi nararamdaman talaga nila na may lumalaban.
And nakikita talaga nila yung difference ng health nila before and after. So, ano pa kasi yung, may na-miss pa ba ako? Yan. And then the detox is very important. So, yung meron din akong probiotics. All of them are good for detox. All of them are good for digestive health. But meron akong isa, yung calabash, that's good for metal detox. Ang environment natin, puno na ng metals, cadmium, aluminum, ayan, yung mga boxes natin, they are full of aluminum, yan, yung mga sachets, ganyan. So, you need to detox that. Otherwise, that will also interfere with your blood flow, ganyan. Or kaya nagkakaroon ng mga heart attacks or nagkakaroon ng dementia, ganyan, because it gets into the brain, which shouldn't be. Miss Malu, itong mga plant-based pharmaceutical, okay lang ba sabayan ito ng synthetic na mga Oh, yeah. na Because, gamot? yes, that's a very good question, Bro Randy. Kasi akala ng iba, pag sinabayan mo yung synthetic mo ng herbal, magkakaroon ng mga reactions. Actually, it's possible. That's why that's my advantage as someone in the herbal industry, That's my advantage because I'm a pharmacist and I'm a biology teacher, So, napagbabalanse ko yung medical at saka yung natural. So, kailangan pag-aralan din kung kailan mo iinumin yung synthetic mo tapos kailan mo iinumin yung herbal mo. And the wrong thing that I see now is there are some people who are, syempre, yung sales nila is very important. And then yung target sales nila will lead you to buy so much in a month. It's not good. If yun yung kapag ang dami-dami ng synthetic, ang dami-dami ng herbal, masisira din ang kidney mo. So it's better to balance. And then, kailangan alam mo rin kung ano yung mga gamot na magkakaroon ng synergistic effect din. Kung halimbawa, meron ka ng iniinom na bawang, tapos meron ka pang iniinom na pampababa ng blood pressure. So you have to check. So I ask them to monitor. For example, kasi my products really can enhance yung pag-normalize ng blood sugar, ng blood pressure, gano'n. So they have to check. Kailangan may monitoring. Kasi bakit mo pa iinumin yung synthetic mo kung na-normalize na yung blood pressure mo, na-normalize na yung sugar level mo, di ba? So, ang ginagawa ko, slowly lang. Slowly lang you remove the synthetic kasi yun naman talaga ang nakakasira ng kidney and liver. And doctors also know that. Like for example, my mom. Yung nanay ko kasi, she's 97 years old by the way. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, 7 yung gamot niya. So, seeing my mom, very small na lang siya. Kasi, syempre, nag-shrink na rin yung body niya. 7 yung gamot na iniinom niya. So, I checked, ako, masyado akong takot sa side effects. So, sabi ko, dami niyang gamot. Ganyan. Ayaw niyang inumin yung product ko. But, one time, muntik siyang mamatay. Kasi hindi makatulog, ganyan. So, I had to give her my product na pampatulog. So, nakatulog siya 2 hours and then nagising, tapos pinainom ulit, nakatulog ulit, and then the next day, she was fine. And then after that, hinanap na niya yung product ko. Siya na yung nagsasabi na wala na siya. Wala na siyang ganito, wala na siyang ganyan. So, that started her health becoming even better kasi maganda naman talaga ang health niya. Tapos, nung nakita ng doctor yung lab test, tinanggal na niya yung 5.5 medication. So, natira 1.5.
So that's a big change, and that's from the doctors na. And ako kasi hindi ko tinatanggal yung role ng doctor sa mga patients. I don't, kasi kailangan ko yun eh. Kailangan ko yung medical results before and after, ganyan. And then there's a comparison. Talagang nakikita yung big change even for fatty livers, ganyan. Even for HEPA. Yeah. So it's really it should be a partnership. You cannot say no, hindi kasi for me kasi the medicines are for emergency use. Pero kung kailangan mo sila, then you have to continue. Kasi I will not put you at risk. Yun yung sa akin. And yun, yung monitoring is very important. Ayun. Partner Manuel, may katanungan ka pa ba dyan? Yes, kapartner Randy. Puntahan natin yung market naman. Ma'am Malu, sa kasalukuyan po, gaano po kalaki yung market ngayon o merkado para sa plant-based pharmaceuticals at gaano ito kabilis lumaki? Actually, marami ng herbal products, no? Based, Nakakatakot. At gaano ito kabilis lumaki? Marami ng herbal products in the market and it's growing. Actually, there's a prediction that it will become a multi-billion-dollar industry. Wow. At saka ngayon, yung mga tao nagfo-focus na sa herbals. Marami nang nagsuswitch back. Kasi, for example, hindi sila tinalaban ng gamot. Like for example, yung isang patient ko sa Baguio, sinabihan na ng doktor na namatay na yung kidney, ganon. Tapos, syempre ako nag-wonder ako bakit kaya ganun yung sinabi ng doktor, ganon, baka nagkamali lang or nagkamali yung pag-intindi ng patient, ganon. But, I saw the medicines. Talaga ang dami. And he's been taking them for a year. Pero walang nangyayari dun sa kidney, hindi lumalabas yung tubig, ganon, or hindi lumalabas yung stone. So, nag-option sila. They saw me and then they asked me to send products. So, after I sent the product, talagang lumabas na yung ihi. And then I support them with other more protocols para mas mapabilis yung paggaling. And so, yan, kasi, nawala yata ako. Ano na yung question mo? Nawala yung Yung pong market po nito ng yeah. Okay. From synthetic to herbal, ma'am. Yeah. Yun yung sinasabi ko na kasi hindi na tumalab yung mga synthetic, so they switch to this herbal products. And it's worth trying lalo na kung wala nang chance, no? They didn't see the chance, and it's good. Like this one, I'm saying, it's they tried it, and ngayon magaling na, nakakapagtrabaho na, and then yung skin umayos. For the market, kasi like my products again, ang market ko before, gusto ko yung preventive lang. Kasi para wala akong trouble, no? Preventive lang. Pero, ang nakikita ko sa tao, hindi sila pupunta sa'yo kung walang sakit. And then, worse pa nga, hindi sila pupunta sa'yo kung hindi sila desperado. Kung hindi sila nag-try ng iba and then it didn't work. And then, doon pa lang sila pupunta sa'yo. So, I had a discussion with the BNI kay Sir, Bro Randy, Sino po? sa National. Madami sa national. Hindi. Baka po, kay PBBM na po ba tayo? Hindi. Anyway, one of the leaders sa BNI, ang sabi nga niya sa akin nun, kung hindi sila pumupunta sa'yo, kung wala silang sakit, then target na may sakit. Yeah. So, doon na ako nag-focus sa mga may sakit. And When you say po, Ma'am Malu, yung
pag-prevent ang gagawin nyo, ibig sabihin yung ibibigay nyo ay hindi gamot, ito po ay parang ano lang, supplement? Ganun po ba yan? Oo. Actually, that's how it is with FDA. Food supplements siya. But ang ano mo na lang diyan, ang panalo mo na lang diyan yung mga testimonials. You know, the medical results before and after. Yung itsura ng pasyente, dati hindi naglalakad, tapos ngayon naglalakad na, gano'n. Yung mga bedridden, nakakalakad. Yun yung tagumpay mo as food supplement. Yun. Ayun. Miss Malu, paano ko yung mga produkto mo na plant-based ingredients na masasabi natin clinically proven effective na hindi masyadong na-introduce sa merkado? Like for example, may example ka pa na gustong na-introduce naman. Actually, we have 10 herbs now in the Philippines that are regarded as medicines. Like for example, yung turmeric, yung bawang, ganyan. Yung lagundi? pansit-pansita. Di ba yung lagundi? Sinabi na ng... Yan lagundi. Oo. FDA yata. We are already, actually, ina-encourage naman ng tao. Yun nga lang kasi, yung overuse, anything that's sobra, is not good anyway. 'Di ba? Although, syempre, yung mga doctors natin, not many doctors, like the herbals, or not many doctors believe the herbal. Although ako, I'm very proud naman na I have doctors who are ordering from me, and Wow. they believe in the work of the probiotics. And then, of course, they have tried the products at malaki yung improvement sa kanila mismo. So, they come back and purchase the products. Correct. Opo. At kapartner Randy, personal na question bago doon sa isa pang tanong, na paano kayo nagre-react doon sa mga doktor na lalo na mga parang westernized doctor na nagsasabi na ang herbal talagang hindi naman talaga daw nakakagamot dahil in-extract nyo lang naman at hindi ito talagang para nakakompact sa isang medicine o synthetic na sinasabi natin. Paano mo kayo nag-react sa ganon? Kasi nga may, katulad sinabi nyo, yung mother nyo mismo, natulungan yung mapatulog na hindi makatulog-tulog ng mga gamot na iniinom niya galing sa doktor. Go ahead, ma'am. Kasi meron talagang mga doktor na by the book, because this is what they studied, and I respect that. Yun nga lang, kasi for me, if kailangan na ng support ng food supplements or ng herbals yung patient, let them. Kasi kung hindi naman siya mabubuhay doon sa synthetic, 'di ba? Bakit hindi mo tulungan mapabilis? Kung kaya naman. Kasi detox is different. Like, we had, because I'm a pharmacist, I attended one conference. Yung pinag-uusapan talaga namin yung drug resistance. So, for example, the person who took a lot of antibiotics already, very high, yung mga very strong antibiotics, tapos hindi na nag-work doon sa tao. Then sabi, doon sa conference, you try amoxicillin. Bumalik ka doon sa pinakamababa na antibiotic, and it might work. So, parang for me, it means there's a need for the body to rest. Kasi, kagaya na lang yung sabi ko nga yung sa Baguio, hindi talaga tinatalaban, hindi nawawala yung tubig sa kidney niya. But once he took my products, sabi nung asawa, ma'am, parang mga 4 liters a night yung iniihi niya. Wow. Sa night lang dami. yun. So, talagang na-cleanse siya, and then, the body started reacting, and the body started to be nourished by the foods na kinakain niya when before hindi niya ma-appreciate yon, 'di ba? So sayang yung chance na matulungan natin yung mga pasyente. Yun lang yung masasabi. Yes, thank you po. I hope it doesn't give me trouble. Yes, Kapartner Randy. Ayun.
Miss Malu, ano ba yung mga partnership na kailangan mo para sa mass production? I think kasi nakita ko na tong production mo, Miss Malu, but para doon sa mas malaking production mo, para makarami ka ng pagbebenta, ano ba kailangan mong partnership? Kailangan ko ng investors. Yan. Kasi eventually, and then plantation. Iyon yung kasi kailangan mo ng, of course, gusto ko, kilala ko yung mga nagpa-plant, and then organic, ganyan. Kasi, syempre, iniiwasan natin na masamahan ng chemical yung food as much as possible, 'di ba? Organic. 'Yon. At saka syempre economical, and then gusto ko rin syempre pag malaki, marami kang matutulungang tao. Yes. Tama naman. Alright. Yeah. Yan. At kapadre Randy, tanong ko rin tungkol sa mga regulatory requirements. Ano ba yung mga regulatory requirements ang kailangan ma-comply para mailabas sa merkado ang plant-based pharmaceuticals? Ma'am? Yeah, of course, the first and foremost is the FDA LTO para may license to operate ka. And then, CPR, ganon, yung per product formulation naman yon. Medyo madugo yun. Yun. And then, halal, you don't have to have halal. The first important one is the FDA LTO. Tapos, sunod-sunod na lang yung iba if you would like to export abroad or you want to cater to Muslim communities, ganyan. So you have the halal. Actually, we just went to Pangasinan last week, kaya hindi ako natuloy nung interview last week. We had benchmarking and I met a lot of people na into this big manufacturing businesses, no? And yun, nakakainganyo din na nakakainganyo na they encourage you to have this certification. The certification is really expensive, but that's how you want people to feel safe. So it's good to have these certifications. Ayun. Miss Malu, sorry marami pa tayo sanang pag-usapan. Dito sa listahan ng aking mga questions namin dalawa ni partner Manuel, ang dami pa actually. Mukhang nasa 20 pa yata to. Kaso, sa akin, isang libro pa to. Isang libro pa ba? Kaso, kulang ang ating oras natin. Anyway. Baka pwedeng ma-invite sa BNT Extended Podcast po yun. Ni Kapadre Randy at Kapadre Cressy, i-line up si Ma'am Malu, Kapadre Randy. Yes, tama. Siguro, pagdating natin ng January, i-line up natin si Miss Malu. Ayan. Okay. Miss Malu, saan ka ba namin pwedeng kontakin at baka may mga event ka o may program ka din? Saan ka ba namin pwedeng you can contact me through 0922-786-6940 or our Facebook page, Equilibrium Probiotics. Our products are also available online sa Lazada and Shopee. But we encourage online communications with us, so you can order from us directly para mas mabilis ang shipping, less breakage, no? Yeah. We are trying to minimize breakage. So, yeah. Yan. Very may mga easy free naman shipping to kayo. ship. Ano po? At may mga free shipping po kayo. Yeah. At the moment, we have free shipping promos for orders more than 1,000. Wow! Sige. Yup. Pabisita natin ang kanilang mga social media and online store, Kapadre Randy. Yes, tama ka dyan, partner. Mukhang masarap din kumain sa kanila, sa Oo kanilang nga. restaurant. Kasi si Ma'am Malu pala isang restaurateur. Aba, Yes. may restaurant Yeah. pala siya. Oo. Yes. Nakakain na ako dyan. Masarap ang kanilang food. Yeah, we focus on Mediterranean food and Wow. also meron din naman kaming Filipino food. But we have a niche market, hindi siya pang masa, but you know, people come back
And kapag bagong customer, and they'd say, oh, bakit ngayon lang namin tinikman? So, Yan, ang it's maganda freshly natin. prepared. People have to wait, ganyan. And we are also in Food Panda and Grab. Nice. Ang chef po ninyo, Filipino po ang chef po ninyo, ma'am? Ang asawa ko. Yun naman pala kasi, Kapartner Randy. Ang Yun kanyang doon eh. husband. Yun eh. Ay, ayun, maraming Partner. salamat. Ayun. Maraming salamat Miss Malu Reyes Moray, formulator, restaurateur, registered pharmacist, registered teacher, biology major, and certified naturopathic practitioner, founder Pure Heart Tarlac sa pagpapagpaunlak mo sa amin ngayong gabi. Maraming salamat Miss Malu. Thank you so much. Natapos din ang ating interview. At baka, maging guest ko po yung Kapartner Randy at Kapartner Crest sa kanilang podcast naman sa BNT Extended. Maraming salamat, Ma'am Malu Murray. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat Miss Malu. Ayun. Partner Manuel, mukhang hindi na tayo break. Oo nga, dire-diretso kasi ito ang dami nga natin tanong kasi may marami pang hindi nga natanong kay partner ay kay Ma'am Malu kaya i-extend na lang sa podcast. Correct ka dyan, partner. Actually, ako partner, itong product nito ay strong suggest na inumin natin to. Ito ay tulong sa atin lalo, sa ating health. Mas lalo sa akin ito personal kong experience from 2023 up to present, yan iniinom ko yan. Oh. Buhay ako. Buhay ka. Wow. Gumagaling si partner Randy. Magandang balita yan. Yeah, yun. So Salamat. partner, mukhang kulag ng oras natin. Opo. Paalam na Siguro. tayo. Paalam na tayo. Pasalamatan natin muna kasama natin Kapartner Randy sa technical nandiyan si Ian Macalanda. At ang ating naman, may tindang puto ata si Ian Macalanda, may ganyan sa patunog At saka ang ating EP naman, Shelo Cotellion Tabian, maraming salamat. At sa ngalan po ng ating station manager, Miss Ander Antoy, maraming salamat. At sa mga pumunta sa MCGI UNTV Medical Mission sa Teresa Rizal, thank you so much. At sa buong staff, mga doktor, abogado na pumunta sa medical mission para tumulong sa kapwa, maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Kapartner Randy. Maraming salamat po. Anyway, partner Manuel, maraming salamat din sa lahat ng nakinig po ngayon sa Facebook, sa YouTube. Maraming nanonood sa atin. Maraming salamat po. Ayan. So, sa lahat ng mga nakikinig po sa inyo, pwede kayo mag-text sa amin. 0997-824-9408 lang po. Pwede kayo mag-text at tumawag kung may gusto kayong itakil po sa sa studio natin or sa program natin. Or sa Facebook naman, mag-message po at i-share at mag-follow sa business natin to on air. Ayun, tama ka dyan, partner. No? At asahan yung sasagutin kayo ni partner Manuel or ni Chris. Of course. Ready tayo dyan. Ayan. At ano po kita-kita ulit po tayo every Tuesday and Thursday. Ayan, sa Thursday po, makita-kita ulit po tayo. Ayan, 7 p.m. hanggang 8 p.m. po. So, mga partner, patalo na tayo. At Yes, Fernandi. sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin. Alright! Chris and Brandy, lumapit lang kung may tanong. Chris and Brandy, lahat masasagot. Basta kay Chris and Brandy, lahat masasagot. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Totoong balita, tunay na kalinga, para sa kapwa. Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.